Okay ba nga tol, pag-usapan ulit natin 'no, yung dalawang, research vessels ng China na namataan daw sa Philippine Rice. Tulad nga ng sinabi natin kahapon ay, sa kabilang part na yon ng ating bansa mga kapatid 'no. So hindi na siya bahagi ng West Philippine Sea kasi nga nasa kabilang bahagi na siya. Pero magpahanggang dun mga tol ay natagpuan 'no, namataan daw ang dalawa na hindi isa kundi dalawang research vessels ng China mga tol. Research, ibig sabihin meron silang gustong alamin, gustong tuklasin, at kung ano man yung matuklasan nila do'n at sa tingin nilang, magiging good resources sa kanila, ito ang kinakabahala natin mga tol, ito ang kinakatakot natin. Baka angkinin na rin 'yun ng China mga tol. So ito panonoorin natin mula 'to sa GMA. Itong balitang 'to 'no, bibigyan lamang natin 'to ng reaction video and commentary. Sa mga gustong panoorin lang yung balita, nakalagay naman ang link sa ibaba. O kaya puntahan niyo na sa GMA, YouTube channel mga tol. Pero ito reaction and commentary natin 'to mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to. Nakalabas na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang dalawang research survey vessels ng China Okay. na namataang nakatambay malapit sa Philippine Rice ayon sa Philippine Navy. So, nalaman ng Philippine Navy mga tol, nakalabas na 'no, nakalabas na. Pero ang unang report na 'to ay galing doon kay Ray Powell mga tol. Parang siya yata yung nag-post, nagsabi na ayan currently has three daw, hindi two, three research survey ships active in the Philippine Sea. Ito yung nakalagay, nakaka-post 'no. Pero ipagpatuloy muna natin 'to. Nakatutok si Maki Polido. Noong Setyembre, huling namataan ng tatlong survey ship ng China malapit sa Philippine Rice, isang underwater To September 23 pa pala 'to, itong post na 'to. plateau sa northeastern seaboard ng Pilipinas. Nasa loob ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ at pinaniniwalaang mayaman sa langis, gas at iba pang marine resources. Naku, patay na. Naku, patay na. Mayaman sa langis, gas at marine resources mga tol. Yan na nga, no? Yan na nga yung ano nila mga tol. Siguro, di ba naalala ninyo mga tol nitong mga nakaraan na babalitaan na wasak na, sira na yung mga bahura dito sa West Philippine Sea. Nagsa-cyanide poisoning sila doon mga tol. So mukhang wala na silang mahihita, wala na silang kukulangin na yung supply na makukuha nila doon. Kaya eto na mga tol, no, lumilipat na sila sa kabilang part mga tol. Nako, mahirap yan. No, mahirap yung ganyan. Nako, kailangan talaga magbantay. Ito, ano pa to September 23 pa to mga tol. Pero sa ngayon may panibagong ano na naman. EEZ at pinaniniwalaang mayaman sa langis, gas at iba pang marine resources. Nitong February 26, nag-post ulit ang dating US Air Force official na si Ray Powell na may dalawang barko na naman ng China na namataang loitering o nakatambay malapit doon. Sa monitoring ng Philippine Navy, galing ang dalawang research survey vessels sa Guangzhou, China at patungong Pacific Ocean. Pero mo nauuna pa nating nalalaman sa banyagang tao mga tol. 'Di ba? Nakakalungkot man isipin pero mukhang mas advanced ata si Ray Powell. Sa kanya natin, ito sa balita, 'di ba? Si Ray Powell ang source nila. Dalawang research survey vessels sa Guangzhou, China at patungong Pacific Ocean. If we will track the course of both survey ships coming from the port of origin to the Pacific, that is more or less the vicinity they would be after 2 or 3 days of travel. In transit o dumaraan lang daw ang mga survey ship ng China. Sa ngayon, nasa labas na ng EEZ ng Pilipinas ang dalawang survey ship. Passing through the exclusive economic zone of a coastal state is allowed naman under UNCLOS. Doing research or other activities will have to inform the coastal state and in some cases get the consent of the coastal state. Sa kabilang dako naman ng bansa sa West Philippine Sea, bukod sa South Sea Fleet ng China at China Coast Guard, dumarami ang mga barko ng Chinese Maritime Militia. Sa monitoring ng Asia Maritime Transparency Initiative, nasa 195 ang average na dami ng militia vessels na namataan sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea kada araw noong 2023. Mas marami kaysa sa mga nakalipas na taon. Okay, so hindi naman sa nagpapanik mga kapatid. Pero alam naman natin kasi ang ugali nitong mga Chekwa na to mga tol. Ganyan din ang ginawa nila rito sa West Philippine Sea mga kapatid, di ba? Pauna, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Wala naman tayong nababalitaan dati, 'di ba? Nagulat na lang tayo 1995 ata 'yon mga tol. Napakarami na nila diyan.
Kasi dati bantay sarado yan eh. Di dating Marcos Apolacay mga kapatid, no. Bantay sarado yan mga tol. Kahit na kanino natin naririnig, 'di ba? As nagsasabi, bantay sarado yan. Tas 1995 syempre matagal nang wala si Marcos no. Nakita natin ng mga tol nandiyan na yung mga yung Chinese, 'di ba? Ang dami na nilang barko hanggang sa eto na nga 1999, no, hindi na nakapagpigil si Erap mga tol, isinadsad na niya yung tawag dito, yung BRP Sierra Madre. 1999 yun mga tol pero hindi pa rin eh. Dumami ng dumami ng dumami. Pati yung Vietnam mga tol, ang dami na nilang na-reclaim diyan ng mga ng mga isla, napakarami na. Ngayon kung bakit masyado nating ginagawang big deal mga tol, etong pagdaan ng China dito papunta Benham Rice kasi unang-una napakalayo na nun sa bansa nila para magpadala pa ng mga research vessels. Imagine mo research vessels, 'di ba? Dapat doon lang sila sa loob ng exclusive economic zone nila mga tol. Kung titignan mo yung mapa, 'di ba? Nandoon na sila eh sa kabilang bahagi ng Pilipinas eh. Ngayon, namo-monitor naman natin 'yon mga tol. Pero kung hindi natin talaga totally babantayan 'yan mga tol, magugulat tayo na papalibutan na nila tayo. At hindi na natin sila mapaalis. Yan kailangan talaga mga kapatid, no. Yan ay tutukan. Kasi etong West Philippine Sea napakahirap ng gawan ng action eh. Napakahirap ng gawan ng paraan para mapaalis pa sila ng tuluyan diyan eh. Ngayon nandirito na sila sa kabilang part. Nako. Sabi ng Philippine Navy, ito yung mga pribadong fishing vessels na binigyan ng permit ng China na mangisda sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero tumatanggap ng utos mula sa Chinese military. My goodness. Binigyan ng permiso ng China na mangisda sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Economic zone ng Pilipinas. Pero tumatanggap ng utos mula sa Chinese military. I would call them a clear and present challenge, not a danger. Na ito ay part ng navigate natin that we have to, it's a new environment now. Wala pang bagong pahayag ang China na dati nang iginiit ang kanilang soberanya sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Hindi nga tinatanggap yan sa international law, yung tinatawag nilang sovereign rights at saka yung nila, historical claim nila. Hindi tinatanggap yun mga tol. Pero talaga matigas ang mukha nila mga kapatid. Dagdag balita about pa rin dito. Mula naman sa UNTV News mga kapatid. Yan kinumpirma na nga daw ng Philippine Navy na nasa labas na ang dalawang Chinese vessel sa Benham Rice. No? Tuloy natin to mga tol. Kinumpirma ng Philippine Navy na nasa labas na ng Philippine territory ang mga barko ng China na namataan sa Philippine Rice o mas kilala sa tawag na Benham Rice. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, dumaan lang umano ang mga Chinese vessel at nasa labas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero hindi mo pwedeng sabihing dumaan lang eh. Kasi research vessels nga 'di ba? Dumaan. Bakit sila pupunta doon? Anong i-research nila 'yon? Napakalayo na 'yon. At balikan natin yung mapa mga tol. Eto China. Yan nakikita nyo, eto China. Dito lang yung exclusive economic zone nila. Research vessels, yan anong i-research nila part dito? Kahit sabi mo, dumaan. Eto problema kasi sa Pilipinas mga tol exclusive economic zone natin. Hindi natin internal water yan. Dahil ang liit ng internal water natin, eto lang no. Eto nga bawal nga dapat dumaan diyan 'di ba? Kasi nasa pagitan na ng isla yan Pero wala, dumaan daw dumaan. So research vessels yan, ngayon lumagpas na. So saan papunta yan, 'di ba? Kailangan ba natin magpakampante? Dumaan lang naman yung Chinese wag na natin masyadong pansinin, dumaan lang yan. 'Di ba? Yun ang problema sa Pilipinas, kaya biglang magugulat na lang tayo isang araw, napakarami na nila Kasi hindi natin sila masyadong sa ibang bansa mga tol, dadaan ka lang, hindi haharangin ka agad. Anong mo rito? Anong pakay mo rito? 'Di ba? Anong pakay mo rito? Dadaan ka? Bakit? Bigay ka muna ng dahilan, 'di ba? Sa atin wala Dumaan lang naman pwede naman Kasi nga archipelagic water, hindi natin internal water, exclusive economic zone nga natin siya. Pero pwedeng dumaan ang kahit na sino, 'di ba? 'Yun ang problema. Umano ang mga Chinese vessel at nasa labas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa social media post ni American Maritime Security Analyst na si Ray Powell nitong Biyernes March 1, sinabi nito sa kanyang X account na dalawang search vessel ng China umano ang umalis noong February 26 galing sa Guangzhou, China
at patungo sa Luzon Strait. Alright mga kapatid, yan, iwan ko muna sa inyo yan. Ano masasabi ninyo dito sa video at balitang napanood natin mula sa GMA at UNTV News, no? So sabi ng Navy natin ay nasa labas na nga naman daw ng Philippine Exclusive Economic Zone. Pero ang tanong, 'di ba? Bakit ganun tayo kaano? Dumadaan mga kapatid, no? Well, pwede naman daw kasi dumaan, sabi sa UNCLOS, 'di ba? Wala tayong magagawa doon. Ganun talaga ang ano natin diyan eh. Napakaliit ng internal waters natin eh. Pero 'di ba kung iisipin mo napakalayo na ng China para maglakbay pa ng gano'ng kalayo yung research vessels nila. Ewan ko, dapat bantayan natin 'yun mga tol, 'di ba? Dapat bantayan 'yun ng gobyerno natin. Huwag sila magpakampante, kilala naman nila yung behavior ng China 'di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.